So yo, what's up mga sir? Welcome sa panabago na naman nating vlog. Katatapos pa lang natin ng ating training ngayong araw. And pag-usapan naman natin kung paano ba masasurvive ang inyong 5 km run na hindi hinihingal masyado and hindi nag-i-struggle. Bago nyo takbuhin ng isang 5 km run, I would totally recommend na takbuhin nyo muna ng isang 3 km. Personally, sa mga races, na-advise sa akin ng mga veteran runners na kakilala ko na if ever nagagawa kayo ng isang run, whatever distance it is, dapat matry mo muna yung kalahati ng distance na yun. So say for instance, mayroon kayong 5 km run na gagawin, dapat magawa mo yung kalahati nun, which is 2.5, or mas maganda kung kakayanin ng training or ng oras ninyo, mas maganda takbuhin nyo muna yung 3 kilometers para malaman nyo yung experience kung paano kayo mag-adjust sa mga following distances na gagawin nyo. So kung gagawa kayo ng 5K, ito ang tip number 1 ko sa inyo: takbuhin nyo ang 2.5 or 3 kilometers. So basically, bago nyo yung tatakbuhin, dapat mainam sa isang runner na nag-stretching sa mga trainings para hindi kayo ma-injury. Kasi yung mga runners na hindi nag-stretch bago ang isang training or runs, mataas ang chances na magkaroon ng injury. So in the next following episodes, tuturuan ko or magbibigay ko sa inyo ng tips or ng mga basic exercise or mga stretching exercise na ginagawa ko bago ang aking mga training sessions. So kung tatakbo kayo ng isang 3 kilometers, whatever time it is, make sure na hindi kayo kakain ng mabibigat bago ang takbo for at least 2 to 3 hours. Bakit? Kasi kapag kumain kayo ng mga mabibigat na pagkain, bibigat ang inyong pakiramdam and hindi kayo makakatakbo efficiently. Okay? So at least 2 to 3 hours and hindi masyadong mabigat na pagkain. For example, apple, oranges, mga fruits, and then water. Sapat na yun para ma-survive nyo ang isang 3 km run na training nyo. And also, sa gabi, make sure na meron kayong sapat na pahinga bago kayo tumakbo. Okay? Isa sa mga underrated na training ang pahinga at sapat na tulog bago kayo tumakbo. Kasi hindi kayo magiging efficient, hindi kayo magiging malakas sa takbo nyo kapag hindi sapat ang inyong pahinga. Make sure na before and after your runs, dapat nakapag-stretch kayo. Hindi yung uupo kayo kaagad kapag pagod na. Gawin nyo yun para hindi masyadong sumakit yung katawan nyo the next day. After nyo mag-stretch, try to walk for at least 200 or 300 meters bago kayo tumakbo para ma-warm up yung mga legs nyo, yung mga paa, is naka-adapt yung paa nyo bago kayo tumakbo. Lalo na kung first time nyong tumakbo. Sabihin na natin sa first kilometer nyo, yung term na inaatay-atay, nangyayari pa din po yan. Kahit sa akin, nangyayari pa din yan, lalo kapag wala ako sa kondisyon, talagang atay-atayin ka. So I would say, pagtapos mong maglakad ng 200 to 300 meters, try to run easily. Yung mga chill pace nyo lang, yung pace na matotolerate nyo lang, hindi yung bibilasan nyo sa umpisa, then sa dulo, wala na. Mas maganda yung nag-uumpisa ka ng mabagal kaysa yung nag-uumpisa ka na mabilis, lalo na kapag bago pa lang. Okay? I would advise na hinay-hinayin nyo lang ang training para hindi kayo nabibigla. Mas maganda yung pace nyo umaangat kaysa yung pace nyo pababa. And I know na mahirap siya para sa mga bago, sa mga nag-uumpisa pa lang. Pero once na ma-pull off nyo yung 5 km and maging consistent lang kayo sa mga trainings nyo and sa mga runs, I'm sure magtutuloy-tuloy ka and hahaba at hahaba ang distance nyo. So dahil yung pain and yung endurance is na kakaya nyo na. Okay? So hinay-hinay lang tayo muna. Para ma-monitor nyo yung inyong progress sa running, pwede nyo i-download yung Strava application na naandito sa picture na to. Yan yung makikita nyo sa Google Store or Apple Store or Market, at pwede nyo siyang i-download for free, and pwede nyo i-sync yung Facebook account nyo para hindi na kayo gumawa ng another account. Kumbaga yung Strava, siya yung Facebook or Instagram account nyo sa running. So basically doon makikita nyo yung mga runs ng mga pina-follow yung runners,
And kung gusto nyo akong ma-follow sa mga runs ko, i-follow nyo na din yung aking Strava account na nandito din sa picture na to. And pa-follow back ko rin kayo para ma-motivate ko din kayo na tumakbo. Sa Strava nyo guys, dyan nyo naman makikita kung gaano kahaba yung tinatakbo nyo live. Simply, just click on the location bar sa inyong mga screen. Sa mga cellphone nyo, pwede nyo siyang i-on lang yung location, and then mag-stop lang kayo sa isang area, titigil lang kayo dyan para mabasa ng inyong cellphone kung nasaan na kayo, and by then, habang nag-a-acquire ang GPS, hintayin nyo mag-color green yung bar para makatakbo kayo, kasi otherwise hindi siya marirecord. So dapat mabasa muna ng cellphone nyo kung nasaan kayong lugar, and once na makita nyo na yung green signal, saka nyo lang pwedeng i-press yung start. Okay? So yun lang mga ka-runners, sana matakbo nyo yung 5 km nyo na hindi kayo masyado nag-struggle. Sa umpisa, mahirap gawin yan, pero once na nakasanayan nyo na, once na naka-adapt nyo yung katawan nyo sa pagtakbo, lalo na, I'm sure ang 5 km ay magiging madali na lang para sa inyo. So umpisahan nyo na yung running journey nyo. Start kayo ng 3K, and then saka kayo mag 5K. Hindi nyo kailangan ng engranding event para makatakbo ng 5K. Mga simpleng fun run na kung saan kayo malapit, pwede na yun. Okay? So yeah, ito nga po pala ulit si Runners Chan, and make sure to like, follow, and subscribe sa aking YouTube channel para sa mga upcoming videos and running events na pwede kong lagay sa aking mga vlogs. Okay? Yun lamang, and make sure to run safe all the time and stay blessed. Alright? Bye!